Solo Leveling Season 2. Like and subscribe, baka naman. Ayun nga at natalo na ni Jinwoo ang kalaban, na siyang nagbigay sa kanya ng huling ingredient na kailangan niya para sa Elixir of Life, ang Purified Blood of Demon Monarch. Bagamat nakadepende ang success rate ng potion sa intellect ability niya, na siya niyang kinabahala, ay itinuloy pa rin ito ni Jinwoo. Di naman nabigo ang ating bida at naging matagumpay nga ang crafting ng Elixir of Life, bagamat sa isip-isip ay may pag-aalala kung magagamot daw ba talaga nito ang sakit ng nanay niya. Walang ano-ano bigla na nga lang sumingit sa eksena itong si Iron, dala-dala ang bangkay ng dragon kanina at bumida na naman sa ating bida. Agad nagets naman ni Jinwoo ang ibig sabihin ni Iron kaya wala nang sinayang oras at kinuha ang shadow ng nasabing halimaw, at dito pinangalanan nitong Kaisel. Happy-happy na nga ang ating bida at may panibago na naman itong dagdag sa shadow army niya, habang itong si Essel naman todo rin ang tuwa at may service na nga raw sila pauwi sa kastilyo nila. Sa gitna ng pagdadadada ni Essel tungkol sa celebration kuno na gagawin nila pakauwi ay busy naman si Jinwoo sa rewards na natanggap niya at hinanap ang runestone na nakuha niya. Agad na nga niya itong inactivate at dito nagbigay sa kanya ng skill na shadow exchange, kung saan pwede siyang makipag-swap ng lugar sa sinumang shadow soldier niya mapasaan man ito. Lubos kinatuwa na nga ito ni Jinwoo at saktong araw nang makauwi na agad siya at masubukan ng Elixir of Life, kaya nagpaalam na rito kay Essel at di na nga raw niya masasamahan pa makabalik sa kastilyo nila, at kita-kits na nga lang daw someday kung magkita pa man sila. May sasabihin pa nga sana si Essel ngunit shadow army na lamang ni Jinwoo ang sumambulat dito. Aba mukhang hindi scam yung bagong skill Ika na nga ni Jinwoo nang makabalik na sa kanilang mundo, sabay buwan naman kay Kaisel na siya na nga nitong ginawang service ng mapadali ang kanyang biyahe. Samantala, pinag-usapan naman nila Chairman Go at Woo Jinchul ang magiging sistema nila sa nalalapit na joint raid laban sa mga magic ants, na medyo diskumpyado pa nga itong chairman at may mga pagdududa pa raw siya sa nasabing plano. Ngunit pinag-aralan na nga raw ito ng lahat, at kung sakali man daw na medyo maalanganin sila, ay may contingency plan naman daw na nakahanda kasama sa buong plano. Ang magagawa na nga lang daw nila sa ngayon ay ang siguraduhing handa ang lahat ng hunters na isasabak nila. Siya nga pala, nakontak mo na ba si Jinwoo? Tanong na nga ni Chairman Go. Hindi pa po, ika naman ni Woo Jinchul. Somewhere sa kung saan ay may binisita naman itong si Baekhyuno, ang retiradong S-rank healer hunter na si Byung-go, kaibigan at dati niyang kasamahan. Tutuloy ka ba talaga? Sa kabila ng nangyari kay Yunso, seryosong tanong na nga ni Byung-go. Oo naman agad ang sinagot ni Baekhyuno at kaya niya nga raw ito gagawin ay dahil dito, at kung wala nga raw silang gagawin tungkol sa mga magic ants, ay mangyayari ito hindi lang sa kanila kundi sa buong bansa nila. Napangiti na nga lang si Byung-go at ganitong-ganito rin daw sinabi dati ni Yunso, ngunit ganun pa man daw ay di pa rin siya pupunta, kung yun na raw ang pakay dito ni Baekhyuno. Assuming ka naman, nandito lang naman ako kasi baka last na nating pagkikita ito, ika na nga ni Baekhyuno dito. Ay basta, plano ko na ngang kumuha ng government job, at di nga raw para sa kanya ang madugong mundo ng pagiging hunter, ika na nga ni Byung-go, at iiwan na nga lang daw niya ito sa nakaraan. Tignan mo kunot na noo mo, gerang ka na sa kastresan dahil sa hunter-hunter na yan, banat na nga ni Byung-go kay Baekhyuno. Samantala, rekta naman na ang ating bida sa hermit niya. Habang tinitignan ang peklat nito sa leeg na ayon kay Jinwoo ay dahil sa kanya noong bata pa siya. Dito na nga siya napamuni-muni kung iepekto raw ba talaga ang Elixir of Life na lubos niyang pinaghirapan makuha lamang. At sa daming araw ng pinagdaanan niya ay ang dami niya na ring nasaksihang milagro kung tatawagin, kaya maniniwala na nga lang daw siya na eepekto ito at magagamot ang kanyang nanay. Kalaunan ay maingat na nga niya itong pinainom sa kanyang hermit, sabay dahan-daang ibinalik sa pagkakahiga. Sa gulat niya ay bigla na nga lang itong nagliwanag, sabay mga peklat nito ay nawala. Di na nga mapalagay si Jinwoo at tila hindi pa rin gumigising ang nanay niya. Unti-unti na ngang nanginig ang labi nito hanggang sa magulat nang muling tumingin sa nanay niya na nakatitig na sa kanya. Sabay tanong sa ating bida kung gaano raw ba siya katagal nakatulog, at kung kumusta na raw ba sila ni Gina. 4 na taon na nga raw siyang tulog, ayon naman kay Jinwoo at okay nga lang daw sila ni Gina. Salamat Jinwoo, mga salitang di na nga kinaya ng ating bida, at pasensya na nga raw nakaligtaan nilang iPad uli siya. Di na nga napigilan ni Jinwoo ang maiyak at all this time tinago niyang supot siya. Gulat na nga ang mga doktor nang marinig ang balita,
at di makapaniwalang nagising ang isang pasyenteng may sakit na eternal sleep. At nandito na nga raw ang pamilya nito para palabasan na ang nasabing pasyente. Ayun nga at maging si Gina ay di na rin napigil ang maiyak nang makitang gising na ang hermit niya, at malamang supot ang kanyang kuya. Samantala, nagpa-presscon na nga itong si Chairman Go, tungkol sa panganib na dala ng Magic Ants at sa mga hakbang na plano nilang gawin. Dito na nga nito opisyal na inanunsyo ang pang-apat na magiging raid sa Jeju Island, na binubuo hindi lang ng mga S-rank ng kanilang bansa, kundi pati 10 S-rank mula sa Japan. At para sa kaligtasan ng sambayanan, ay itinalaga nito ang mga A-ranks at iba pang mababang rank na magsilbing bantay sa mga pangpang ng Korea. Napanood na nga rin ito ni Byung-gu at napa-flashback sa nakaraan nilang magtotropa noong buhay pa si Yunso, na siyang laging nagsasabi sa kanila na tumulong sa mga tao, at sila nga lang daw ang makakagawa nito, wala nang iba. Ayon na pabuntong hininga na nga lang ito at tila ba magbabago pa ang isip na sumama sa nalalapit na raid. Ay sa isang linggo lang kitang iniwan ganito na ang bahay natin, ika na nga lang ni Jinwoo kay Gina nang makita ang bahay nilang puno ng basura. O siya mukhang mapapalaban agad ako sa paglilinis pagbibiro na nga ng kanilang nanay, hanggang sa tulong-tulong na nga nilang nilinis ang kanilang bahay. Bagamat okay na ang nanay ni Jinwoo ay di raw mawala ang pagkabahala rito sa ating bida, at tila ba di siya mapalagay kahit na okay na ang lahat. Dito na nga natigilan si Jinwoo nang kausapin ng kanyang nanay, at tinanong siya kung may balita na raw ba siya sa kanyang tatay. Di naman nakasagot si Jinwoo at wala nga itong mababalita sa kanyang hermit, kaya binati na lamang siya sa pagiging hunter niya na nabalitaan daw nito sa TV. Mukhang nagmana nga raw ang ating bida sa kanyang tatay, na bago naging hunter ay isang bumbero, at talagang nasa puso ang pagtulong sa kapwa. Abat sumingit nga rin si Gina at ibinida ang pag-aaral niya para maging doktor, na siyang ginagawa niya rin daw para makatulong sa kapwa. Anak ka rin talaga ng tatay mo. Ika na nga lang ng nanay kay Gina habang si Jinwoo naman ay nakatanggap ng tawag mula sa Hunters Association. Samantala, naraos naman na nila Chairman Go ang presscon kanina at nagpasalamat dito kay Woo Jin-chul sa pagsama nito. Nabahala naman ang chairman at di inakalang makikita niya raw sa nasabing presscon si Thomas Andre, isang kilalang S-rank hunter mula sa bansa ng Amerika na sa sobrang lakas ay kayang magpabagsak ng isang bansa, at nagtataka kung bakit nandirito raw sa bansa nila. Baka napadaan nga lang daw ito o sadyang nagpunta para baluan sila kay Hunter Huang, o baka may hindi raw sila nalalaman na pakay nito dito. Anyway, nakontak mo na ba si Jinwoo? Tanong na nga ni Chairman Go. Oo naman agad si Woo Jin-chul at papunta na nga raw ngayon. Siyang tunay nga kalaunan ay nakausap na ni Chairman Go ang ating bida, at ipinaliwanag dito ang magaganap na raid 4 na araw mula ngayon, at kung pwede nga raw silang matulungan ni Jinwoo. Napaisip naman si Jinwoo dahil kung siya lang naman ay matik niya itong tatanggapin dati lalo na para mas mag-level up, ngunit nagdadalawang isip dahil sa okay naman na kasi ang nanay niya. Sasagot na nga sana ito hanggang sa makaramdam ng isang pambihirang aura mula sa kung saan. Dito na nga sinabi ng chairman na marahil kagagawa nito ng mga S-rank hunters na kasalukuyang nagsasanay sa gymnasium, at kung naku-curious nga raw siya ay pwede naman nilang puntahan. Dito na nga nila inabutan ang isang kulot na nagngangalang Master Ma, kalaban si Mr. Baekuno, na ayon sa chairman ay napakabihirang makita, na nag-ipon ng mga S-rank hunters sa iisang lugar. Mukhang natatalo po si Mr. Baekuno, ika naman ni Jinwoo, hanggang sa sumingit na nga sa kanilang usapan si Choi Jong-in, at sinabing walang pan-apat si Master Ma kung sakaling magseryoso si Baekuno, at nagiging halimaw nga raw ito kapag inilabas ang totoo nitong lakas. Dito na nga nito itinuro ang iba pang S-rank hunters, pati na ang hunters na nagmula pa sa Japan, kasama ang guildmaster ng mga ito na si Goto Ryuji. Nang mapansin ng mga Japanese ang ating bida ay agad naman itong pinakilala ng interpreter na si Song Jinwoo na isa ring S-rank hunter kaparehas nila, na ayon sa guildmaster ay marahil isang malakas na assassin type hunter daw. Pinabulaanan naman ito ng interpreter at sinabing mage type daw ito, ngunit iba ang nakikita dito ng guildmaster. Tila na-disappoint naman ang interpreter at kumpara nga raw sa tagal niya ng kasama itong guildmaster ay may kahinaan daw ang ipinapakita ng mga Korean hunters. Narinig naman ito ng isa sa mga Koreanong hunter na nagpakilalang si Mr. Park Jong-soo, ang guildmaster daw ng Knights Guild at di nga raw niya gusto ang tabas ng dila ng interpreter ng mga Japanese. Sino ka ba? Ika naman ng babae at di nga raw siya pamilyar sa pangalan nito.
Nagkadiutal-otal na nga lang ang sidekick ng Koreanong Guildmaster Kuno at marahil di raw nito kilala dahil A-rank lamang ito di tulad ng ibang Guildmaster na S-rank. Dito na nga pumagitna sila Cha Hae-in at huwag na nga raw palakihin pa ng mga kapwa hunters nila, ngunit gigil pa rin sila kuya at nilalait nga raw kasi sila. Walang ano-ano ibigla na nga lang nagsalita ang Guildmaster ng Japan, at sinabing sakto raw ang pagkakataon at what if magkaroon daw sila ng isang friendly sparring laban sa mga kapwa S-rank hunters, at sila na nga raw bahala sa rules. Abat magandang ideya yan, ika naman ni Chairman Go, ngunit huwag na nga raw nila isama ang mga mage type at iba pang hindi combat types. Agad namang sumang-ayon ang lahat sa nasabing friendly sparring, at imbis na one-on-one na raw ay gawin nilang grupo-grupo, na tila isang tunay na raid na. Okay naman dito si Goto Ryuji, kaya naman naghanda na ang lahat at nagtalaga na ng kani-kanilang grupo. Abat pasapak na muna lods ng like at subscribe ko bago yan, hihi, salamat.